mga tanong. Eto, may maganda tayong sasagutin. Hindi naman masama ang tumulong ang private company sa baha. Opo, tama ka dyan. Katunayan si Tatay Digong tuwan-tuwa ng pandemya. Galit siya rin sa mga oligarko eh. Naiiyak pa nga si Tatay Digong, di ba? Sabi niya, sorry. Nag-sorry pa sa mga oligarko kasi alam niyo naman, kalaban niya yung mga oligarko. Pero yung panahon na kailangan natin ng katulong. Nagpasalamat, nag-sorry, mangiyak-ngiyak pa si Tatay Digong dahil hindi nagtanim ng galit sa kanya yung mga oligarko. Kunwari, tama yung sinasabi mo, hindi masama ang tumulong. 'Di ba? Hindi masama ang tumulong ang private company sa baha. Maganda yung halimbawa mo sa baha. Si Ramon Ang hindi naman po tumutulong eh. Ang sabi niya, eto po ang pronouncement ni Ramon Ang. Ang pagtulong po, Mr. President, ano ba maitutulong ko dyan? Ang sabi ni Ramon Ang, lulutasin ko ang baha sa Metro Manila. Ako na ang lulutas. Iba po yung tumutulong, iba yung inako na yung responsibilidad. Hindi po ba? Kung ang barangay, halimbawa, ikaw ay principal, nagsabi sa barangay, tutulong po kami, sir, sa mga problema nyo dyan. Ay, maraming salamat po, kapitan. Ganun talaga. Magtutulungan. Pero yung sabihin ng kapitan, pumasok na kami sir at lulutasin namin ang problema mo rito. Nakikita namin, mga sutil mga estudyante mo, papasok na ako rito at lulutasin ko ang problema mo. Magkaiba po yun. Yung tutulong ka at inako mo na ikaw na ang lulutas. Di po ba? Una, may budget tayo. Nilalaan dun. Saan napunta yung budget? Bakit kailangan si Ramon Ang? Sasagutin niya pati budget. Hindi po masama ang tumulong. Ang masama po, yung inako na yung responsibilidad mo. Dahil nakakitaan ka na po siya. Pag sa'yo lang kami umasa, walang mangyayari. Waliwanag po yun eh. Wala po. Si Tatay Digong tumatanggap yan ng tulong. Huwag yung kunin yung responsibilidad. Doon yata nila kinuha yung project kuno ng mga Marcos. Kasi may budget eh. Tanong, trilyon ba ang ibibigay ni Ramon Ang? Malamang hindi. Hindi naman trilyonaryo yan. Bilyonaryo lang. Patunay na mahinang nilalang talaga ang presidente. Bakit siya ang lulutas? Meron namang branch ng government. Baka naman may string attached, Sir Bads. Yun na nga po yun eh. Nag-volunteer na siya at yung mga mayor sa kanya lalapit. Di po ba insulto na nga yun? Wala na po yan eh. Wala na po sa kanila. Kasi kung ako ang leader, maiinsulto ako. Bakit kailangan pa magsumbong sa kanya ang trilyones ang Intel Fund at CF niya? Gamitin niya yun sa mga para mag-imbestiga. Correct. Huwag na tayong mga magpaka-ipokrito. Pag ang isang oligarko nag-offer ng tulong sa gobyerno, sigurado may malaking kapalit yan. Insulto yun bilang presidente, ibig sabihin lang, mahina, weak leader ka. Kung di mo kaya gawa ng solusyon. Siya yung tao na natuwa, hindi niya alam insulto sa kanya. Sakit yan sa bubble gang Doc Bad, si Michael B. Sumbong-sumbong kay bonggang bongbong na spoof sa bitag ni Ben Tulfo. Boss Badong, walang yagballs. Di tulad ni PRRD, nung may listahan, talagang nilalabas mga pangalan. Sir, si Palaos na visceral bad lang ang epal na naman. Correct. Alam niyo po, sa totoo, eto, laban talaga natin to para hindi na pamarisan. Kasi kung pagkikitaan ni Vice Ganda yan, hindi tayo pumapalag. Dadagdagan niya pa yan, ay click pala to. Click pala tong pang-insulto kay Duterte. Ito na lagi kong linya. Insultuhin ko naman si BP Sara, insultuhin ko naman si lahat na ng pamilya.
Puro mayor ang lumapit kay Ramon, ang walang lumapit na congressman kasi sabit sila. True lala, sabi ni Inchik. Mabubulok talaga ng lalo itong si Beceral kasi nirendahan siya ni Tabi. Si BBM yung boss na kahit bida lagi sa mga event, alam na may staff niya na kung gaano siya mahina at kabobs. Alam niyo po, hindi po ako bilib dyan sa ikot ng ikot eh. Yung maya't maya, inspection sa inspection sa ano naman kanina. Maganda lang po yan for photo ops. Mas gusto ko yung presidente na naupo tayo dito, pag-usapan natin yung mga problema. Ikaw, ano problema mo? Ikaw, ano? Mahal, magpahinga ka na, may pasok ka pa bukas. Hindi ka pumunta rito para maglinis. Hindi nga na-insulto si BBM kay President Trump. Correct, Master Donna Damias. Boss, nataranta na ang Marcos sa admin at kongreso kaya puro sablay na yung mga kilos nila para lang malihis yung mga issue sa nakawan. Huwag kayong mag-alala. Mag-iimbestiga na si Marcoleta. A wise man doesn't need it and a fool won't take it. Isn't it? VVM, lol. Boss Buds pa shoutout po, sabi ni Kay. Yan. Jassy Jeffy. Boss Buds pa shoutout po sa wife ko si Tawny Ruby. Ang anak ko si Constantine Daman. Pare-pareho kayong vlogger. Titindi lang mo ang pangalan nyo. God bless you always, boss. We enjoy analysis and analysis. Yeah. Hindi ubra yung mga ganyan estilo na panay ikot para sa picture, trapong-trapo. Boss Buzz, ano pagkakaiba ng Ombudsman at Blue Ribbon Committee? Sino po ang mas makapangyarihan sa kanila po? Yung Blue Ribbon Committee po yan ng Kongreso. Meron pong Blue Ribbon sa House of Representatives, meron din pong Blue Ribbon sa Senate. Yung Ombudsman po, labas po yan. Isa po siyang commission. A separate body po yan na nag-iimbestiga, dumadaan po sa kanya lahat po ng mga kaso ng mga government official, ombudsman. Yan. Parang sila po yung prosecutor ng mga government officials. So, magkaiba po sila. Hindi po sila ang layo po. Yung isa po, nag-iimbestiga para gumawa ng batas. Yung isa naman po, yung ombudsman naman, nag-iimbestiga, pasuhan ka. Boss, kung tayo mag-report kay BBM sa anomalya sa flood control, baka ipatawag pa tayo ng Kongreso. Nakakatakot, baka makontempt pa tayo pag di nila nagustuhan ang sagot natin. Correct. Boss Bas, may comment ka ba about Gilas Pilipinas performance this FIBA Asia? Thanks, boss, sa insights. Alam niyo po, usually, may comment ako dyan. Kaya lang, unusual tong pangyayari ngayon. Ano na po ako eh. Anong-ano na ako sa oras. Hindi ko na po kinakaya. Pasensya na po. Lalo na yan, yung panunod. Kikilalanin mo pa lahat ng mga player. Pasensya. Siguro manunood ako paminsan-minsan, pero hindi ko na kinakaya eh. Kulang yung aking oras. Baka ilaglag na nila si Ko, kaya nabanggit na kasama siya sa 15 na congressman contractor. Contractor. Tama, contractor. Maganda yun. Contractor. Kasali ang Ilocos Norte at Leyte sa may malalaking flood control. Iimbestigahan ba ni BBM yan? Eh, pag nagsumbong kayo, kinakailangan yata magsusumbong muna bago niya imbestigahan. Diba? Eh di, kung wala magsusumbong, hindi ka mag-iimbestiga, baliwala yung mga sona-sona mo.
Magsumbong muna kayo, be. Sabi ni Dagus. Yamaguchi Shirley. Hello, hello. O, mag-likes-likes po tayo, ha. 995 tayo. 500 lang po nagla-likes. Likes lang po katapat niyan. Sinasabi ko sa inyo, likes lang ang katapats. Katapatski. Si BBM yung petics mo na katrabaho na alam na hindi naman siya matatanggal kahit na. Alam niyo yung mga ganon, yung pareho lang naman tayo sweldo. Pareho sweldo natin, pero kung mapopromote, ikaw mananatili ka dyan. Kasi hindi ka natututo di ba? Ganon lang po yun. Kaya maganda talaga yung by merit. Kita nyo kami rito sa pagbablog. Pag matamad ka, maliit kita mo. Pag masipag ka, laki kita mo, di ba? Ganon yun Pero siyempre, ang kinakailangan dito kahit papano, may kaperasito ka man lang utak. Na marunong kang kumapa ng audience, marunong kang papaano kilitiin yung mga audience mo. Grabe ang mga kabayo visceral endorsement. Hataw sa ads dito, sir. Halata na apektuhan tulad ng CDO Carne Norte. Talaga, may ads sila. Oy, CDO! Kaysa ads kayo ng ads. Ha? Tanggalin nyo na yan si visceral na nyo. Magaling mga pa yan si Boss Buds. Hindi ganon yun. Ita-transmit din kaya nila yung impeachment complaint ng Duterte Youth against BBM. Diyan natin makikita kung selective tong mga buhaya sa Congress. Hindi nga po nila transmit Parang ang direksyon ng trajectory ng atake ngayon ay kay Saldico at Cheese. Tayo, masaya na tayo kahit kay Saldico. May share si Jan Portich na tinanggal na raw si Kabayo pero nakiusap na wag na i-announce kasi bababa raw value ng talent fee niya. Sino naman si Jan Portich? Hindi po, pagtatanggalin po yan, i-announce po yan ng mga McDonald's kasi, di ba? Kahihiyan na nila Good evening, Tessa Vlogs. Sobrang dali kay Auntie Claire na sabihin na laging nagpapakalat ng fake news si BP Sara porket alam niya na hindi nagdedemanda si BP sa Inday. Wala naman lang siya kahit onting respeto. Nurse by heart. Talagang ganyan Ang mga bastos po, likas po sa kanila mambastos. Kita mo, hindi na nahiya. Wala pong hiyaya yan. Ang galing niya mag-twist Pati yung obviously napatawa na insulto ni hindi sorry siya kay nagsorry yan Kay sino ba yung si Jessica Soho, di ba? Yung joke niya na, yung kay Jessica Soho, gang rape. Pero hindi na siya pinansin ni Jessica Soho. Kahit nag-sorry siya. Sir, iniba na nila yung ads. Pansin ko, hindi nila pinapakita si Visceral. Bakit? Kasi napakadaldal niyan si bakla na yan. May ads? May ads yung wala na si Vice Ganda? Mga kakulto, hindi ba ninyo nadinig sinabi na ni Attorney Claire, nagme-Mary Jane daw si FPRRD? Hindi po namin narinig. Kailan po yan? Palagi po ako nanonood sa inyo kaso na-violate yung isa kong account nung mag-share lang naman ako watching from Chile now. Talaga? Anong na-violate? Inano kayo? Blinak kayo ng Ang nakakatuwa dyan, yung Jesus is Lord Fellowship, Channel 11, ang nagpapalabas ng kabastusan ni Oyabak. Boss Bats, according to Sir Marlo ng Third Floor Studio, may noontime show host na gumagamit ng ecstasy pang come on sa mga gwapong lalaki. Sino kaya yung noontime show host na yan?
Malamang yan si Aiza. Hindi, biro lang. Tibuyot.